hindi ko maintindihan ngayon, talaga bang may assassin na na-identify nung Pebrero o wala? Wala pong na-identify noong February. Bakit niyo sinabi Kasi- doon sa House of Representatives na yung dahilan na nagpila ng kaso kasi meron na kayong assassin? That is totally magkaiba po na issue. Again, babalik po ako. Pareho yung issue kasi yun din ang inaalam ng Justice Committee noon At ang liwaliwanag na sabi niyo, yung dahilan na nakapagpila na sila ay dahil natuklasan na yung assassin. Wala po akong sinabi doon na natuklasan. Napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Senator Judge Amy Marcos is recognized for her questions and interjections. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Yes, thank you very much to our presiding judge. Kumusta Attorney Mel, Congresswoman Ann, at sa lahat na narito. Itatanong ko lang, kasi sinusundan ko rin yung kwento ninyo, na kahapon sabi ninyo na 100% certain na si VP Sara contracted someone over the alleged plan to kill the president as well as 2 others. Tapos, ito naman, corroborative naman ito, nung sinabi ninyo, nung 29 April yata sa House of Representatives, na sinabi rin ninyo, meron na kaming leads at mukhang talaga yun ang findings. Kaya may grave threat at inciting. Tama ba na sinabi po ninyo to? Tama po. Meron pong report po. At alam din natin na nag-file na yung NBI February 2025 na ng inciting to sedition case against BP nung February last year. Ngayon, nagtatanong lang ako, 14 months later, as late as 29 April, the NBI still has not identified yung supposed assassin. Does it mean na at that time na nagpila sila ng kaso ng inciting noong Pebrero na nakaraang taon, the NBI wasn't even sure if there was an actual assassin? Alam ko before your time to, no, Mel? Pero tinatanong ko lang, how can the NBI be sure there was really a contract if they can't even identify the said assassin? Respectfully po, Your Honor, magkaiba po kasi ang elemento nung yung pong kaso ng grave threat saka inciting based on the investigation report at based po sa findings ng NBI noon, nakumpleto na po yung elemento ng grave threats saka ng inciting to sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap na assassin. That is not an element for the filing of a complaint. So ang sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung mga findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent Attorney Longtok na nandito siya at pinahiwatig niya na siya ay lead investigator pero wala siyang personal knowledge of whether there was an actual assassin. So, why is it that 14 months after filing of the cases, the assassin is yet to be named? At ngayon, humihingi pa kayo ng 3 hanggang 6 na buwan para tuklasin kung sino nga yun. Ganito nga po, yung pong grave threat at inciting to sedition, nandun na po sa DOJ yan. That is the subject of a resolution na dapat gawin ng DOJ. Magkaiba po yan, ihiwalay po natin. Ito po ang ating investigation dito is an investigation because of the continuing active and serious threat to the President amounting to the effect na yung national security is only being compromised. Pero so hindi doon po natin yan, tinitingnan. Hindi po yan ang sinabi ninyo Kasi ang sinabi ninyo doon sa House of Representatives, sa Justice Committee, maliwanag. Sabi ninyo na meron kaming leads at mukhang ito na talaga ang findings. Kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Sabi ninyo, yan ang dahilan. That was your statement. Because if you stand by these words na may finding na talaga, at yun ang dahilan kaya nagpila noong February, as early as February, the date that the NBI filed, the NBI already had findings that VP Sara spoke with an assassin. How come kayo ngayon, sinasabi ninyo na wala naman nung panahon na yon? Ganon din ang sinabi ni Attorney Lotok.
So, hindi ko maintindihan ngayon, talaga bang may assassin na na-identify nung Pebrero o wala? Wala pong na-identify nung Bakit February. niyo sinabi Kasi- doon sa House of Representatives na yung dahilan na nagpila ng kaso kasi meron na kayong assassin? That is totally magkaiba po na issue. Again, babalik po ako. Pareho yung issue kasi yun din ang inaalam ng Justice Committee noon At ang Ang liwaliwanag na sabi niyo, yung dahilan na nakapagpila na sila ay dahil natuklasan na yung assassin. Wala po akong sinabi doon na tuklasan. I also mentioned at that time that there are persons of interest. Again, we have to go back po na yung inciting to the Hawak sedition ko and po yung grave threat. transcript kasi. Okay Oo. po, tama naman po yung binabasa niyo. Kaya nga nag-file ng kaso kasi meron na kaming leads. Well- Ang liwanag ng pagkasabi ninyo We are referring, may lead na nga po, ibig sabihin, yung pong grave threat, completed na Meron ng threat. In fact, tumatawid na po tayo sa merong kinausap. And we are already talking about na doon sa admission ni mismo ni Vice President Sara na meron siyang kinausap na papatay at pumayag yung papatay. Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition? Kasama po yan, paulit-ulit ko pong sinasabi na there is a 5 points na tinignan po natin na ginagamit po ng isang secret Yes, we're service. aware of that. The sexual, economic, etc. Alam naman natin yon kasi yan din ang gamit ng US, di ba? Tama po. Kaya po, merong ongoing investigation. Sinabi ko na yung threat is serious, continuing, and active, na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security. Kung talagang may pattern of violence, doon sa Rage Coalition launching, andun ba si VP Sara? Wala po. Ganun pala As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi nun? Si Mayor Basti po. Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Baste to have the president killed? Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson, tinitingnan po natin kung mayroong sabwatan po na nangyayari. May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa? Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build-up para masiguro po natin ng isasampang kaso Sa ay madaling lulusot. sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy. Yun po yung tinitingnan nga nating anggulo kaya Yun nga, tinitingnan pero mga sa ebidensya. ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa. Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice. Ngayon, reasonable certainty of conviction. Alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O Then- natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to? Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makakausap. Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully,
di po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction. Kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po. Kindly wind up, Sa Senator ating Judge Amy. presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibag, ang ating direktor, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman yan ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-requestion kapag meron na kayo natuklasan at napunteriyang assassin? Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung national security protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation. Alam po natin Yung yan. pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law, ito execute the president po eh. Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threats at inciting to sedition. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Amy. Any other Senator Judge who wishes to make an interjection? Unless Senator Judge will have some interjections then. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo? Sa pag-aalala ko po, opo. Sa kasaysayan ng NBI? Based on the records turned over to me, wala po. Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta? Ang Pangulo, ikalawang Pangulo, o sino mang mataas na opisyal, o sino mang mayaman dito sa ating bansa. Tama Kaya kami mga bodyguard sila, di ba? Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat pero magkakaibang level po. Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak na mga bantang ito ay ang PSC na, o PSG dati. Tama po ba? Tama po. Kaya po meron po kaming coordination po. Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumampas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun? Tama po, but we consider every possibilities po. Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa 5 yung pamantayan na binanggit po ninyo ay identity of person involved and capacity. Tama. Halimbawa po, kung ang kinausap ng ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba? Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po ang mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Unless there are any other... If there are no other Senator Judges, the Chair will have a brief... Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday.
Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Mr. Presiding Officer, for the witness. Sir, nung May 13, you're recorded as saying, katunayan, nakiusap nga po ako kay John Consulta na puntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula po pa kaninang umaga, and you went on to say nandun ka with all the deputy directors, etc. Do you confirm? Well, kausap ko po si John Consulta. No, just except confirm, that- sir. Did you say Yes, I that na talked nandun to- kayo sa Sequoia? Hindi, yun lang. Yung statement na Mahaba yun. po kasi yung statement nyo. I just pasensya need na. you to confirm, did you say that you were in Sequoia? Yes, I talked to... Thank you. to So John you are Consulta. confirming. Okay. Yes po. And then later on, dinagdag nyo, wala kami sa Senado, we are on stand down because that's the instructions. Did you also say that? Yes po. Thank you. Meanwhile, in another interview, you then said, mayroon request si GM Veloso to help them secure the area kasi napapansin nila na magulo, labas-pasok. Nagpadala kaming ilan lang na ahente, parang 4 to 6 na tao, na nag-iikot sa premises ng GIS. Hindi pumasok sa Senado. I am quoting Inquirer dated 13 May 2026. Did you say this? Yes, sa GSIS po. Okay, thank you. So, I asked now for the kind indulgence. May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So, sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung Tama mga po. ahente mo. Pwede magpa-update sa technical what's going on. It's just a photo. No. Ito, I'm just showing the Senate website for the record. Senate website. Tapos po, nandito po sa right corner. Can you read it, sir? It says contact information. Can you read it? Hindi ko po Okay, mabasa. paabot ko sa page yung same thing. It is just the Senate website. Page, pakiabot. Thank you. Pakibasa lang po yung address ng Senado. Contact information, GSIS Building, JW Jokno Building, Pasay City, 1300 Metro Manila, 632-8552. Okay na po yung phone number, no need. Opo. So pakiulit, ano hong building? GSIS Building. Opo, kasi nag-iisa lang naman ho ang address namin. Umuupa po kami dito sa GSIS. Iisang building lang ho po yun. And for the record, kung saan nakita yung tao mo, likod lang po yun ng office ni Senator Loren Legarda. Nasa video po yun. I will not bother everyone with that. Kung gusto nyo, presiding officer, I can, but for now, I won't. Kasama po yun sa area na inuupahan ng Senado sa GSIS. We are paying rent. For the information of all. So, yan po ang gusto ko lang ma-establish. It seems kasi po na you swore an oath, no, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that correct? Yes po. Thank you very much. So, sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasig na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Furthermore, in Section 11 of Rule 132, a witness may be impeached by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So, nag-ring na yung bell. I will be
loyal, I will follow this na lang. Pero may record pa sana akong papakita. If the body wants, I will show the video na sinabi din po ni NBI Director in an interview, wala pong nasaktan, wala pong nangbugbog. But we have a video, alam po ng lahat ng mga kasamahan natin na yung OSAA, yung aming pong personnel, binugbog. May video po tayo niyan. I leave it to the body, I leave it to the presiding officer if we want to take up the time of this court to show that. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Senator Judge Pia Cayetano. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections and interventions. And if there are no other Senator Judge that will do so, the presiding officer shall make his interjections. Senator Judge Alan Cayetano, may proceed. Before the questions, just two manifestations. No? The gentleman may proceed Yeah. with his manifestation. First of all, to the NBI director, he looked at me when I smiled a while ago. I wasn't laughing at you or anyone. Nung sinabi mo lang 6'7" kasi, yung or 7'6", mga pamangking ko, basta't sinabing 6'7", nagtatawanan na. Naintindihan ko po. I Nakita ko po hope you kayo weren't. doon. Yung iba kasi hindi, baka akala ko anong I ibig understand sabihin. po. And we're on Yes TV, so we can be on opposite sides, but we can be very professional, di ba? Salamat So, po. the second manifestation, Mr. President and Honorable Presiding Officer, much have been said about technicalities, humahaba to, may mga relevant, irrelevant. So I just want the prosecution and defense to know because we're gonna go on a short break. Short lang naman, SONA sa Monday kontra SONA sa Tuesday, makikita tayo sa Wednesday. Both sides, you're doing a good job. Both sides. I mean, the prosecution, your job is to prosecute, and the defense, your job is to defend. The onus is on us. May tinatawag na defense senator judge, may tinatawag na prosecution senator judge. Wala pa akong impeachment dito na hindi nangyari yan. 'Di ba? Ang importante, hindi lang yung resulta, but yung proseso. And I always say, democracy is messy. If you want a dictatorship, it's less messy, but it's a dictatorship. May problema. You want a democracy, it's not, di ba? Having said that, I have a lot of questions, but I want to show Senator Raffy Tulfo some good faith because he always shows me good faith when we're in the lounge. Hindi ko na itatanong today, since I think in the next few weeks, madalas naman kami magkikita ni Director Matibag dahil marami siyang iniimbestigahan na kasama ako doon. So I'll be seeing you, Mr. Director. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano.